Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Matthew, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Kaya ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag sa mga problema, sa mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kasangga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasangga, ay makikita sa awit. Talatang Kabanata 23, talatang 1 hanggang 3. Ito ang sinasabi. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Sa ibabaw ng luntiang pastulan, niya ako pinapahinga. Sa tabi ng mahinahong tubig, niya ako'y pinapahimbing. Pinapabanal niya ang aking kaluluwa. Pinapatubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, muli ay naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kasangga na mayroong mga karamdaman. Panginoon, abutin mo po sila at pagalingin sa mga karamdaman na kanilang taglay sa panahon ngayon. Ito man ay ubo, sipon, Lord, ikaw ang siyang patuloy na
kumipo sa kanilang katawan upang ito Diyos ay muling magbabalik ng lakas at ng kanilang mga buhay, Panginoon, na lumalakas, Panginoon. Gayon din po sa mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan, ilayo mo sila sa mga aksidente, Panginoon. Sa mga pagsubok sa buhay, ikaw ang siyang patuloy na maghari sa kanila, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kasangga na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Kami naging nilalapit sa iyo ang mga nagtatrabaho sa mga barko, Panginoon, mga seaman. Panginoon, patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga putukso. Dahil ang kanilang trabaho, Panginoon, ay nasa gitna ng karagatan. Ingatan mo sila, O Diyos, at ilayo mo sila sa mga kasamaan, Panginoon, o mga pagsubok sa buhay. Bagkus proteksyonan mo sila at ikaw ang siyang maghari sa kanila, Panginoon, doon sa barko, Panginoon. Gayon din po ang mga land-based na nagtatrabaho. Tulungan mo po sila, mga OFW, at patuloy mo po silang gabayan at ingatan, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Puspusin mo po sila ng iyong mga pagpapala dahil sila, Diyos, ay nagtiis na magtrabaho sa malayong lugar upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, amin din nilalapit sa inyo ang aming mga kasangga na naroon na nagmamigrate sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo po silang gabayan sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Gamitin mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita doon na maibahagi ang iyong mga salita upang ang bawat tao ay maligtas mula sa kapahamakan, Panginoon. Kaya Lord, sa namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito dahil ikaw ang aming Diyos na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Salmo 23, 1-3, ito po ay tungkol sa patnubay, lakas at pananampalataya. Ang tungkod ay higit pa sa isang simpleng bagay na hawak natin sa ating mga kamay upang tayo'y makatulong sa pagtayo o sa paglakad. Sa Biblia, ito ay simbolo ng bagay at proteksyon. Sa lumang tipan, ginagamit ang tungkod bilang sagisag ng otoridad at lakas. Si Moses, halimbawa, ay ginamit ang kanyang tungkod upang patnubayan ang bayan ng Israel at upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa harap ng mga kahirapan. Hindi lamang ito pisikal na suporta, kundi spiritual din. Sa ating buhay, mga kasangga, ang tungkod ay maaaring maging simbolo ng ating pananampalataya. Tulad ng isang taong nahihina at kailangan ng tungkod upang tumayo at magpatuloy sa paglakad. Tayo rin ay nangangailangan ng gabay mula sa Diyos upang malampasan ang mga hamon, mga kabiguan at takot. Ang tungkod ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. May lakas at suporta mula sa Diyos na hindi nakikita, ngunit laging naroroon. Maaari rin nating isipin na ang tungkod bilang simbolo ng karunungan at disiplina. Ang isang taong matatag
sa kanyang pananalig at may gabay ng salita ng Diyos ay para may matibay na tungkod. Hindi basta natitinag sa gitna ng unos ang ating pananampalataya, panalangin at pagsunod sa kalooban ng Diyos ang tungkod na nagiging sandigan natin sa bawat hakbang. Higit sa lahat, mga kasangga, ang tungkod ay nagpapaalala ng ating responsibilidad sa kapwa sa pamagitan ng ating lakas at gabay. Maaari rin tayong maging tungkod, parang sa iba isang kaagapay sa oras ng pangangailangan. Isang gabay sa oras ng kalituhan at isang halimbawa ng pagmamahal at kabutihan. Ang tungkod na ito ay gaya ng pagmamahal at pagkalinga ay nagbibigay lakas hindi lamang sa atin kundi sa mga taong ating tinutulungan. Kaya sa bawat tungkod na ating hinahawakan, mga kasangga, ito man ay pisikal o simbolo, ay may dalang aral. May dalang aral. Ang Diyos ang ating gabay. Ang pananampalataya ang ating suporta. At ang pagmamahal sa kapwa ng ang ating misyon. Sa bawat hakbang, tandaan natin ang tungkod ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay para rin sa pag-aangat ng iba at sa pagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako makukulang. Sa ibabaw ng luntiang pastulan, niya ako'y pinapahinga. Sa tabi ng mahinahong tubig, niya ako'y pinapahimbing. Pinapabanal niya ang aking kaluluwa. Pinapaknubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. So ang tungkod ay hindi lang kasangkapan, mga kasangka. Ito ay simbolo ng gabay, lakas, proteksyon at pagmamahal. Sa bawat pagsubok, hawakan natin ang ating tungkod ng pananampalataya at patuloy tayong lalakad sa tamang landas na may lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na inyong ibinigay. Salamat po sa buhay at lakas at ng pag-asa na muli ninyong pinaningning ang aming mga puso. Sa araw na ito, nawa ay samahan ninyo kami sa bawat hakbang. Bigyan ninyo kami ng karunungan sa aming mga desisyon, sa katatagan, sa gitna ng mga pagsubok, at pusong mapagpakumbaba sa lahat ng aming gagawin. Linisin ninyo ang aming isip at damdamin. Puniin ninyo kami ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. Gamitin ninyo kami bilang daluyan ng kabutihan at biyaya sa ibang tao. Inihabili namin sa inyo ang buong araw na ito, naway magawa namin ang lahat ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang mga anak mo na patuloy na nakikinig at gumagawa ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ingatan mo po sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Sila man ay nagdadrive, Panginoon, pagpalain mo sila. Kung sila man ay makaramdaman, pagpalain mo ng kagalingan. Kung sila man ay nahihirapan sa buhay, pagpalain mo, Panginoon. Tulungan mo sila. Ibangon mo po ang aming mga kasangga sa kahirapan, O Lord. Lord, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin
Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.